Isang sampal ng katotohanan. Basura ka lang sa paningin kuning. Ang perang pang-opera ni Baste itinapon sa putikan ni Rafael habang humahalakhak ang matapobreng si Bella. Sa gitna ng ulan ang dalagang nagligtas sa kapatid ng tycoon ay ngayoy niluluray ang dignidad. Ngunit sa bawat patak ng luha isang panata ang nabubuo. Sino ang luluhod sa huli? Ang halimaw ba o ang anghel na kanyang nyurakan? Abangan ang muling pagbangon ng isang api. Heto ang bayad sa pag-aartista mo. Sapat na siguro iyan para manahimik ka na at huwag nang magpakita sa pamilya ko kahit kailan. Huwag mong isipin na dahil iniligtas mo si Amara, ay magiging magkapantay na tayo. Ang basurang tulad mo ay laging mananatiling basura sa paningin ko. Ang mga salitang iyon ni Rafael ay mas matalas pa sa patalim na sumugat sa braso ni Luningning kanina lamang. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, sa madilim na iskinita ng tondo, ang boses ng lalaki ay tila yelo sa lamig, walang bakas ng pasasalamat, kundi puno ng pagkamuhi at panghahamak. Isang makapal na sobre ang inihagis nito sa paanan ni Ning. Ang tunog ng sobreng tumama sa maruming tubig sa kalsada ay tila isang malakas na sampal na bumasag sa huling hibla ng kanyang dangal. Sa mga sandaling iyon, nanginginig ang mga kamay ni Ning habang mahigpit na nakahawak sa isang maliit na plastik na supot. Sa loob niyon ay ang 3 pirasong pandesal at isang maliit na pakete ng gamot para sa lagnat ni Baste, ang mga bagay na tanging naisalba niya matapos ang mahabang shift sa karinderya bago niya makitang pinagtutulungan ng mga lalaki ang kapatid ni Rafael. Ang sugat sa kanyang braso ay patuloy na kumikirot, ang dugo ay humahalo sa tubig ulan, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib. Iniligtas niya ang batang si Amara nang walang pag-aalinlangan, hindi dahil sa pera, kundi dahil alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Tumingin si Ning sa marangyang sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanyang barong-barong. Ang kinang ng ilaw nito ay tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Nakita niya ang anino ni Rafael sa loob, matigas hindi matitinag, at tila isang Diyos na nagbababa ng hatol sa isang makasalanan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nais niyang sumigaw, nais niyang ibalik ang pera sa mukha ng lalaki, ngunit naalala niya ang mukha ng kanyang kapatid na si Baste na nahihirapang huminga sa loob ng kanilang munting dampa. Dahan-dahang napayuko si Ning. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa pait ng emosyong pilit niyang nilulunok. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo at sugat mula sa pagtatrabaho ay unti-unting bumitaw sa plastik na supot ng pandesal nang makita niya ang mga perang nakakalat na sa putikan. Bakit ganito ang mundo? Ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sapat na ba ang pagiging mahirap para ituring na walang halaga ang buhay? At malasakit na ibinigay mo? Tiningnan ni Ning ang sobreng lulutang-lutang sa baha, unti-unting nababasa at nadudungisan. Sa likod ng marangyang bintana ng sasakyan, nakita niya ang malamig na mga mata ni Rafael bago nito itinaas ang salamin. Ang pag-alis ng sasakyan ay nag-iwan ng tilamsik ng maruming tubig sa kanyang damit, tila huling marka ng paghamak sa kanyang pagkatao. Naiwan si Ning na mag-isa basang-basa at sugatan hindi lamang sa katawan, kundi pati sa kanyang kaluluwa. Tumayo siya roon nang matagal hindi alintana ang ginaw. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso na tila humihingi ng katarungan sa langit. Paano niya haharapin si Baste bukas? Paano niya tatanggapin ang tulong mula sa kamay na nandidiri sa kanya? Sa bawat patak ng ulan na humahalo sa kanyang luha, isang masakit na katotohanan ang nanahan sa kanyang puso. Ang pasasalamat ng mayaman ay madalas na may kasamang lason, at ang dangal ng mahirap ay ang unang bagay na sinusubukan nilang bilhin. Ang tanong na naiwan sa madilim na eskinita ay tila isang sumpa. Hanggang kailan kailangang lumuhod ng isang tulad niya para lamang mabuhay ang mga taong mahal niya? At sa kabila ng lahat ng sakit, kaya ba niyang patawarin ang taong itinuring siyang basura matapos niyang ibigay ang kanyang buhay para sa pamilya nito? Hindi lahat ng sugat ay nakikita ng mata, Rafael. Ang pinakamalalim na hiwa ay iyong iniwan mo sa dangal ng taong wala ng ibang pag-aari kundi ang kanyang prinsipyo. Ang mga salitang iyon ay tila bulong ng budhi na pilit na iwinawaksi ni Rafael habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Ngunit sa maliit na dampa sa tondo,
Ang realidad ay mas malupit pa sa anumang pagsisisi. Ang bawat paghinga ni Baste ay tila isang mabigat na pakikipaglaban sa kamatayan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, at ang bawat pagbuga ng hangin ay may kasamang tunog ng nahihirapang baga na tila isang tuyong dahon na nilulukot. Walang gamot, walang pagkain, at ang perang dumi ng ulan ay nananatiling nakakalat sa sahig, hindi magawang hawakan ni Ning dahil sa tindi ng uyam. Ngunit nang makita niya ang panginginig ng mga labi ni Baste na nagiging kulay ube na sa tindi ng lagnat ang kanyang paninindigan, ay unt-unting gumuho. Sa huli ang pag-ibig ng isang ate ay mas matimbang kaysa sa kahit anong galit. Sa pagitan ng pagluha pinulot ni Ning ang mga basang papel na pera isa-isa, habang ang bawat pagdampot ay tila pagtutusok ng tinik sa kanyang sariling palad. Hindi pa man sumisikat ang araw, isang marangyang itim na sasakyan ang muling huminto sa tapat ng kanilang pintuan. Hindi si Rafael ang bumaba, kundi isang lalaking naka-uniforme na may dalang utos na hindi maaaring tanggihan. Hinahanap ka ng batang si Amara. Ayaw niyang kumain, ayaw niyang uminom ng gamot kung wala ka. Utos ito ni Senyorito Rafael, kailangang sumama ka sa amin sa mansyon. Ang biyahe patungo sa Forbes Park ay tila isang paglalakbay sa ibang mundo. Mula sa amoy ng basura at imbernal ng tondo, ang ilong ni Ning ay sinalubong ng bango ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango nang bumukas ang dambuhalang pintuan ng mansyon ng mga Agbayani. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig na gawa sa mamahaling marmol ay tila nag-iiwan ng mantsa. Pakiramdam ni Ning ay isa siyang maduming anino na pilit na isinisiksik sa isang silid na puno ng ginto. Sa loob ng malawak na salas nakita niya si Rafael. Nakatayo ito malapit sa hagdanan, seryoso ang mukha at tila isang estatwa ng yelo. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang paghingi ng paumanhin sa tingin ng lalaki, kundi isang malamig na pag-obserba. Narito ka na pala, ang maikling sabi ni Rafael. Gawin mo ang trabaho mo, pasayahin mo si Amara at sisiguraduhin kong hindi nakakapusin sa gamot ang kapatid mo. Simple lang ang kasunduan, Ning. Huwag mong lagyan ng drama. Gustong sumagot ni Ning, gustong sabihin na ang buhay ng tao ay hindi isang negosyo, ngunit bago pa siya makapagsalita, ay isang matinis na boses ang pumutol sa katahimikan. So ito ba ang basurang sinasabi mo, Rafael? Ang babaeng galing sa kanal na naging bida-bidahan sa pagliligtas sa apo ko. Mula sa itaas ng grandiosong hagdanan, dahan-dahang bumaba ang isang babaeng balot ng alahas. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad na nakakapanliit. Si Madame Cielo, ang kanyang mga mata ay tila sa isang agila na nakakita ng biktima, sinusuri ang luma at kupas na damit ni Ning mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ngiti ay hindi abot sa mga mata kundi isang mapait na porma ng pangungutya. Tumigil ang matandang babae sa huling baitang ng hagdan, sapat na malapit para maamoy ni Ning ang masangsang na tapang ng kanyang pabango. Itinaas ni Madame Cielo ang kanyang kamay na puno ng diamante at dahan-dahang hinawakan ang baba ni Ning. Itinaas ito upang piliting magtagpo ang kanilang mga paningin. Tandaan mo ito, iha. Ang mansyong ito ay para lamang sa mga taong may mataas na uri. Pumasok ka rito bilang isang utusan at lalabas ka rito na alam ang iyong lugar sa putikan. Huwag mong isipin na dahil hawak mo ang loob ni Amara ay magiging bahagi ka na ng pamilyang ito. Ang lamig ng mga daliri ni Madame Cielo sa kanyang balat ay tila isang babala ng impyernong naghihintay kay Ning sa loob ng gintong hawlang ito. Lumingon si Ning kay Rafael, umaasang makakakita ng kahit kaunting pagtatanggol, ngunit ang lalaki ay tumalikod lamang at naglakad palayo. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng pamilya Agbayani. Sa harap ng matalim na tingin ni Madame Cielo, naramdaman ni Ning ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na ang simula ng kanyang pagsasakripisyo. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanya habang nakatingin sa dambuhalang pintuang bakal na nagsara na sa kanyang likuran. May liligtas nga ba niya si Baste kung ang kapalit ay ang unti-unting paglamay sa kanyang sariling kaluluwa? Ang dumi mo, iha. Kahit anong kuskus mo sa balat mo, amoy tondo ka pa rin. Huwag mong hahawaan ng baho mo ang mansyong ito. Ang boses ni Madame Cielo ay tila latigo na humahagupit sa pandinig ni Ning habang siya ay nakaluhod sa malamig na marmol ng grand staircase. Hawak ni Ning ang isang maliit at basang-basahan pilit na tinatanggal ang mga bakas ng sapatos na iniwan ng mga panauhin kagabi. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa tindi ng lamig ng sahig.
at ang kanyang mga daliri ay namumula na sa matapang na kemikal ng panlinis na ipinagamit sa kanya. Sa bawat pagkuskus ni Ning, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Baste. Naalala niya ang pangako ni Rafael na ang bata ay ililipat sa isang mas maayos na ospital kung susunod siya sa lahat ng utos. Ang bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo patungo sa sahig ay tila bayad para sa bawat hininga ng kanyang kapatid. Ngunit para kay Madam Cielo, ang pagsisikap ni Ning ay isang libangan lamang, isang palabas kung paano lulurayin ang dangal ng isang taong walang kalaban-laban. Bakit ka tumitigil? Akala mo ba ay madali lang ang kumita ng pera? Magpasalamat ka at binibigyan kita ng pagkakataong linisin ang bahay na ito. Ang sahig na iyan ay mas mahal pa sa kabuuan ng buhay mo sa squatters area. Patuloy na pangungutya ng matanda habang dahan-dahang itinatapon ang laman ng kanyang baso ng alak sa tapat mismo ng nililinis ni Ning. Ang tunog ng pagtalsik ng likido sa makinis na marmol ay tila isang insulto na paulit-ulit na dumudurog sa puso ni Ning. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa basang sahig, isang babaeng sugatan ng pisikal at emosyonal, ngunit pilit na nananatiling matatag. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang pagnanais na tumayo, at isampal sa matanda ang lahat ng sakit, ngunit ang imahe ni Baste na nakangiti ay tila isang angkla na humihila sa kanya, pabalik sa realidad ng kanyang pagiging alipin. Nakaabang sa dikalayuan si Rafael. Nakasandal siya sa pinto ng kanyang silid, pinagmamasdan ang bawat pagyuko ni Ning. May kung anong kumikurot sa kanyang dibdib sa tuwing nakikita niya ang pagtulo ng luha ng dalaga na pilit nitong itinatago, ngunit ang kanyang pride ay mas matigas pa sa pader ng kanyang mansyon. Ayaw niyang ipakita na naaapektuhan siya. Para sa kanya ang mundong ito ay isang laro ng kapangyarihan at si Ning ay kailangang matutong sumunod kung gusto nitong mabuhay sa gitna ng mga lobo. Senyorito, ang bata! Ang mahinang sambit ng isang katulong na lumapit kay Rafael. Ayaw pong tumigil sa pag-iyak ni Amara. Hinahanap niya si Ning. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Madam Cielo nang marinig ang ulat. Hayaan mo siyang umiyak. Kailangang matutunan ng batang iyan na hindi lahat ng gusto niya ay makukuha niya, lalo na kung ang gusto niya ay isang hamak na pulubi. Tumingala si Ning, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Madam, parang awa niyo na. Hayaan niyo na po akong puntahan si Amara. Natatakot po ang bata. Ngunit sa halip na awa, isang malakas na sipa sa timba ang isinalubong ni Madam Cielo. Ang tubig na may halong chemical ay tumalsik sa mukha at damit ni Ning dahilan upang mapapikit siya sa tindi ng hapdi. Ang amoy ng suka at chlorine ay tila sumasakal sa kanyang hininga, habang ang halakhak ni Madam Cielo ay tila isang demonyong nagdiriwang sa kanyang pagkatalo. Tapusin mo muna iyan. At tandaan mo, Ning, sa bahay na ito wala kang boses. Ang tanging halaga mo ay ang pagsunod. Kung gusto mong manatiling buhay ang kapatid mo, matuto kang lumunok ng sarili mong dila. Ang huling banta ni Madam Cielo, bago ito naglakad palayo, ang bawat tunog ng kanyang takong ay tila pagpako sa krus ng dignidad ni Ning. Naiwang mag-isa si Ning sa gitna ng basang hagdanan. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw kundi sa tindi ng uyam, na pilit niyang ikinukulong sa loob. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa kanyang sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit, para lamang hindi siya tuluyang bumigay. Gaano pa karaming dumi ang kailangan niyang linisin bago siya ituring na tao? Gaano pa karaming luha ang kailangang pumatak bago matunaw ang pusong bakal ng mga taong ito? Sa katahimikan ng mansyon, ang tanging naririnig ni Ning ay ang sarili niyang hikbi na pilit niyang pinapatay, habang ang anino ng kawalang katiyakan ay unti-unting bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang pinakamadilim na gabi ay hindi ang kawalan ng buwan sa langit, kundi ang katahimikang bumabalot sa isang bahay na puno ng lihim at pait. Lampas hating gabi na nang matapos si Ning sa lahat ng ipinag-uutos ni Madam Cielo. Ang bawat hakbang niya sa malalambot na karpet ng mansyon ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Nanginginig ang kanyang mga binti at ang kanyang mga daliri ay namamanhid na sa tindi ng pagod. Habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa kanyang munting silid, isang kakaibang tunog ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi iyon ang tunog ng utos o ng pangungutya. Ito ay isang tunog ng paghihirap, isang impet at kapos na paghinga na tila isang taong nalulunod sa gitna ng tuyong lupa.
Galing ang tunog sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid-aklatan ni Rafael. Sa kabila ng takot at ng alaala ng kanyang mga pasa, nanaig ang likas na kabutihan ng puso ni Ning. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Doon sa gitna ng malawak na silid na tanging liwanag ng buwan, ang nagbibigay ng anyo, nakita niya ang makapangyarihang si Rafael Agbayani, ngunit hindi ito ang haring kinalululuran ng lahat. Nakasandal si Rafael sa kanyang malaking silya. Ang kanyang ulo ay nakatagilid at ang kanyang mukha ay namamalipit sa matinding hapis. Ang kanyang mamahaling polo ay basang-basa ng malamig na pawis at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng upuan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa ibabaw ng kanyang mesa sa tabi ng isang basong may bakas ng alak ay may isang lumang larawan na tila kanina pa niya tinititigan bago siya dalawin ng bangungot isang larawan ng isang batang lalaki na nakatayo sa gitna ng mga guho ng isang sunog na barong-barong. Sa mga sandaling iyon, nawala ang galit sa puso ni Ning. Ang nakikita niya ay hindi ang lalaking nagtapon ng pera sa putikan, kundi isang batang paslit na naiwan sa dilim isang kaluluwang sugatan na pilit itinatago ang hapdi sa likod ng pusong bakal. Dahan-dahang lumapit si Ning. Kumuha siya ng isang malinis na kumot na nakatupi sa gilid ng sofa at dahan-dahan itong ibinalabal sa nanginginig na balikat ng lalaki. Ang kanyang mga kamay bagamat puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho ay naging kasinggaan ng simoy ng hangin. Kumuha siya ng isang malinis na panyo at sa kabila ng panganib ay dahan-dahang itinapat ito sa noo ni Rafael upang punasan ang tumatagas na pawis. Ang bawat marahang pagdampi ng panyo ay tila isang panalangin para sa kapayapaan ng isip ng lalaki. Nakita ni Ning ang unti-unting pagluwag ng pagkakuyom ng mga kamao ni Rafael. Ang kanyang paghinga na kanina ay mabilis at gulo ay nagsimulang maging pantay at mahinahon. Sa maikling sandaling iyon, ang agwat ng kanilang mundo ng tondo at ng Forbes Park ay tila naglaho. Sila ay dalawang tao lamang na parehong biktima ng malupit na tadhana. Ngunit ang katahimikan ay biglang bumasag ng gumalaw ang mga daliri ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay biglang bumukas hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa isang matinding instinct ng pag-iingat. Bago pa man makahakbang paatras si Ning, mabilis na lumipad ang kamay ni Rafael at mahigpit na ginapos ang pulso ng dalaga. Ang higpit ng kanyang pagkakahawak ay tila isang bakal na sipit na pumipigil sa anumang daloy ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik puno ng kalituhan at galit habang nakatitig sa gulat na mukha ni Ning sa gitna ng dilim. Ang pawis sa kanyang noo ay muling tumulo, ngunit ang init ng kanyang katawan ay napalitan ng nakakangilong lamig. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Rafael ay paos tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Are you trying to steal something? O pati ang pagtulog ko ay balak mong gamitin para makuha ang gusto mo? Hindi makasagot si Ning. Ang sakit ng pagkakahawak ni Rafael sa kanyang pulso ay gumuguhit hanggang sa kanyang balikat. Ngunit mas masakit ang makita ang muling pagbabalik ng pader sa mga mata nito. Ang panyong hawak niya ay nahulog sa sahig, tila isang simbolo ng kanyang tapat, na malasakit na muling itinapon sa basurahan. Nais ko lang pong makatulong. Ang nangangatal na sagot ni Ning habang ang kanyang puso ay tila gustong tumalon mula sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Makatulong, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael, ngunit ang kanyang hawak ay lalong humigpit. Walang libreng tulong sa mundong ito, Ning. Tell me magkano? Magkano ang halaga ng pagpupunas mo sa pawis ko? 1,000, 10,000. O baka gusto mong maging reyna ng mansyong ito sa isang gabi lang? Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang talsik ng asido sa sugatang puso ni Ning. Dahan-dahan niyang tiningnan ang lalaki, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang malalim na pagkahabag na hindi kayang unawain ng pera. Ang kislap ng diamante ay hindi sapat upang takpan ang dilim ng isang maitim na balak. Minsan ang pinakamahal na hiyas ay ginagamit lamang bilang pain upang huliin ang isang inosenteng biktima. Maagang nabulabog ang katahimikan ng Mansyon Agbayani sa pagdating ni Bella. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang lason na humahalo sa hangin sapat na upang masakal si Ning habang nagpupunas ng mga kagamitan sa sala. Si Bella ay ang larawan ng perpeksyon mula sa kanyang maayos na buhok hanggang sa kanyang mga kuko na kulay dugo, ngunit sa likod ng kanyang mapanlinlang na ngiti ay ang matinding selos at galit para sa babaeng galing sa tondo
na iunti-unting nakakakuha ng atensyon ni Rafael. Ihapakidala naman itong bag ko sa silid ko, ang utos ni Bella sa isang tinig na tila malambing, ngunit puno ng utos. At pakilinis na rin ang mga sapatos na gagamitin ko mamaya. Siguraduhin mong walang kahit isang mantsa ha. Alam mo naman, hindi ako sanay sa dumi. Walang imik na sumunod sining. Sanay na siya sa ganitong pagtrato, ang ituring na isang kagamitan na walang pakiramdam. Habang abala sining sa pag-aayos ng mga gamit ni Bella, hindi niya napansin ang mabilis na paggalaw ng mga daliri ng dalaga. Sa isang iglap habang nakatalikod sining upang kumuha ng panlinis, mabilis na isinilid ni Bella ang kanyang diamanteng singsing sa loob ng bulsa ng apron ni Ning. Ang maliit at matigas na hiyas ay dahan-dahang lumubog sa kailaliman ng tela, tila isang bombang naghihintay lamang ng tamang sandali upang sumabog. Makalipas ang ilang minuto, isang matinis na tili ang bumasag sa kapayapaan ng mansyon. May ring ang diamante ko. Nawawala ang singsing ko. Ang sigaw ni Bella na umalingaw-ngaw hanggang sa kusina. Mabilis na lumabas si Madam Cello mula sa kanyang silid, ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Anong nangyayari rito, Bella? Anong singsing ang nawawala? Pauta. Ang heirloom ring na ibinigay ni Rafael sa akin kagabi, tita. Inilapag ko lang dito sa tabi ng bag ko, bago ko ito ipinaakyat kay... Lumingon si Bella kay Ning, nakabababa lamang mula sa hagdanan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa kanya siya lang ang huling humawak ng bag ko. Lumabas din si Rafael mula sa kanyang opisina, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa tindi ng tensyon. Ang kanyang malamig na tingin ay dumapo kay Ning, na ngayoy nakatayo sa gitna ng sala putla at nanginginig ang buong katawan. Wala po akong kinuha. Ang mahinang sambit ni Ning, ang kanyang boses ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng malakas na hangin. Inakyat ko lang po ang gamit ni Miss Bella at agad din po akong bumaba. Sinungaling ang sigaw ni Madam Cielo habang mabilis na lumapit kay Ning. Sinasabi ko na nga ba, ang mga tulad mo ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang dumi ng pinanggalingan mo ay dala-dala mo hanggang dito sa loob ng bahay namin. Lumingon si Madam Cielo kay Rafael. Rafael, hindi natin pwedeng palampasin ito. 1,000,000 piso ang halaga ng singsing na iyon. Kapag hindi natin ito nahanap, baka bukas ay buong mansyon na ang nakawin ng babaeng ito. Huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang puso ay tila nakikipaglaban sa kanyang isipan. Gusto niyang maniwala na hindi ito magagawa ni Ning, lalo na pagkatapos ng nangyari kagabi sa silid-aklatan. Ngunit sa harap ng ebidensya at ng pressure ng kanyang ina, kailangan niyang panindigan ang kaayusan. Ningtom, ang boses ni Rafael ay mabigat at puno ng awtoridad. Kung ibabalik mo ang singsing ngayon, maaari kitang patawarin at paaalisin na lamang ng tahimik. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pero senyorito, wala po talaga akong kinuha. Sumusumpa po ako sa buhay ng kapatid ko. Ang pagmamakaawa ni Ning, ang mga luha ay unti-unti nang nangingilid sa kanyang mga mata. Enough of this drama, ang putol ni Madam Cielo. Tignan natin kung gaano kakatapat. Kapitan Guards. Halongkatin niyo ang lahat ng gamit niya. At ikaw, Rafael, kung ayaw mong maniwala, tignan mo ang bulsa niya. Sa utos ni Rafael, dahan-dahang lumapit ang 2 gwardya. Ngunit bago pa sila makahawak kay Ning, mabilis na lumapit si Bella at siya mismo ang dumukot sa bulsa ng apron ng dalaga. Ang tunog ng paghugot ng kamay ni Bella mula sa bulsa ay sinundan ng isang nakasisilaw na kislap. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, ang diamanteng singsing ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng mansyon, tila nanunuya sa kawalang sala ni Ning. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong sala. Ang bawat mata ay nakatuon sa singsing at pagkatapos ay sa mukha ni Ning, na ngayoy tuluyan nang nawalan ng kulay. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Ning ay tila isang tambol na naririnig niya sa loob ng kanyang sariling ulo. Tumingin si Ning kay Rafael, umaasang makakakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay ang muling paglamig ng anyo ng lalaki. Ang tiwalang nagsisimula pa lamang sanang tumubo ay tila isang maliit na halaman na agad na natapakan at nadurog. I knew it, ang malamig na bulong ni Rafael, ang bawat salita ay tila isang huling hatol na bumutas sa puso ni Ning. Binigyan kita ng pagkakataon, Ning. Ngunit pinatunayan mo lang na tama ang lahat ng sinabi nila tungkol sa iyo. Naiwan si Ning na nakatayo sa gitna ng panghuhusga
habang ang halakhak ni Bella sa kanyang isipan ay tila isang sumpa na nagsasabing sa mundong ito, ang katotohanan ay laging natatalo ng kinang ng yaman. Ang tanging yaman ng isang dukha ay ang kanyang dangal, ngunit ano ang halaga ng dangal kung ang kapalit nito ay ang huling hininga ng taong tanging dahilan ng iyong paghinga? Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na bumabalot sa isipan ni Ning habang siya ay nakakulong sa madilim at malamig na silid ng mga katulong. Hindi siya pinayagang lumabas matapos ang insidente ng Singsing. Ngunit mas masakit pa sa bintang ng pagnanakaw ang balitang dinala sa kanya ni Aling Marta, ang matandang kusinera na may busilak na kalooban. Ning tumawag ang ospital Fien, ang bulong ni Aling Marta. Sa kabila ng rehas ng bintana ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at awa. Kailangan daw ng 3,000 piso para sa bagong gamot ni Baste ngayong gabi. Kung hindi raw maibibigay, baka hindi na siya umabot sa pagsikat ng araw. Ang mundo ni Ning ay tila gumuho sa isang sandali. Wala siyang pera. Ang lahat ng kanyang kinita ay nauna nang ibinayad sa mga utang sa tondo. Ang tanging paraan ay ang humingi ng tulong ngunit kanino sa taong nagturing sa kanya na basura o sa babaeng sumira sa kanyang dangal. Sa tindi ng desperasyon tumakas si Ning mula sa silid at tinahak ang pasilyo patungo sa silid ni Bella. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa nagniningas na uling. Natagpuan niya si Bella sa balkonahe, dahan-dahang humihigop ng tsaa habang pinagmamasdan ng malawak na hardin na tila ba wala siyang sinirang buhay kanina lamang. "Miss Bella," ang paos na tinig ni Ning. Lumingon si Bella, ang kanyang kilay ay tumaas sa pagkagulat na may halong pandidiri. "How dare you come here? Hindi ka ba naturuan ng leksyon ni Rafael? Parang awa niyo na po." Ang mga tuhod ni Ning ay dahan-dahang tumama sa malamig na semento. "Alam ko pong kayo ang naglagay ng singsing sa bulsa ko. Hindi po ako galit. Handa ko pong tanggapin ang lahat ng bintang nyo. Handa po akong aminin ang kasalanang hindi ko ginawa basta't tulungan nyo lang po si Baste. Kailangan po niya ng gamot. Parang awa nyo na huwag nyo pong hayaang mamatay ang kapatid ko." Isang mapait na halakhak ang pinakawalan ni Bella. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Ning. "So marunong ka palang lumuhod? Akala ko ba ay napakataas ng prinsipyo mo? Ang mga katulad niyong squatter kahit anong arte sa huli ay pera pa rin ang kailangan nyo." Inilabas ni Bella ang kanyang pitaka at kumuha ng ilang pirasong papel na pera. Ngunit sa halip na iabot ito, dahan-dahan niyang binitiwan ang mga ito sa sahig sa tapat mismo ng sapatos niyang puting-puti. "Kunin mo, pero bago iyan sabihin mo sa akin. Isa akong magnanakaw at habang buhay akong magiging alipin nyo. Sabihin mo iyan habang hinahalikan ang dulo ng sapatos ko." Ang hangin sa balkonahe ay tila tumigil sa pag-agos. Ang luha ni Ning ay pumatak sa semento, humahalo sa alikabok. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang hinahawakan ng isang maliit na rosaryong gawa sa kahoy. Sa bawat butil ng rosaryo, humihingi siya ng tawad sa sarili dahil sa pagdurog sa kanyang huling hibla ng dignidad. Dahan-dahan sa gitna ng panginginig, ay iniyuko ni Ning ang kanyang ulo patungo sa sapatos ni Bella. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na binibigkas ang mga salitang tila lason sa kanyang dila. "Isa po akong magnanakaw." Ngunit bago pa niya tuluyang madampian ng halik ang sapatos ni Bella, isang malakas na yabag ng mga paa ang narinig mula sa likuran. Ang pinto ng balkonahe ay bumukas ng marahas. Nakatayo doon si Rafael. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa, puno ng gulat-galit at isang hindi maipaliwanag na sakit. Nakita niya ang babaeng inakala niyang matapang at may mataas na prinsipyo, na ngayoy nakaluhod at tila isang hayop na niluluray ang sariling dangal para sa ilang pirasong papel. Ang tingin ni Rafael ay lumipat kay Bella, na ngayoy halatang natigilan at pilit na ibinabalik ang kanyang mapanlinlang na ngiti, ang mga perang nakakalat sa sahig, at ang hitsura ni Ning, na tila basahan, ay nagbigay ng 1,000 katanungan sa isipan ng lalaki. Isang katanungan na unti-unting bumabasag sa pader ng kanyang pagdududa. Sapat ba ang pagiging magnanakaw para ibenta ang sariling kaluluwa? O may mas malalim na dahilan kung bakit handang magpakaaba ang babaeng ito? Anong ibig sabihin nito, Bella? Ang boses ni Rafael ay mababa, ngunit ang bawat salita ay may dalang panganib na tila isang nagbabadyang bagyo. Hindi lahat ng lumuluhod ay sumusuko dahil minsan ang pagyuko ng ulo ay ang pinakamataas na anyo ng paglaban para sa taong mahal mo. Ang boses ni Rafael ay tila isang malamig na hampas ng hangin
na nagpatahimik sa buong balkonahe. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak ay ngayon nakatitig sa mga perang nakakalat sa sahig at sa nanginginig na anyo ni Ning na tila isang basahang itinapon sa isang sulok. "Raphael, honey, you don't understand." Mabilis na sabi ni Bella ang kanyang boses ay naging matamis na tila pulot-pukyutan pilit na itinatago ang kaba. "Hinuli ko lang siya. She was trying to beg for more money, admitting na ninakaw niya talaga ang singsing para sa kapatid niya. I was just teaching her a lesson about honesty." Lumapit si Raphael, ang bawat hakbang niya ay may bigat na tila isang nagbabadyang lindol. Hindi niya tinignan si Bella. Sa halip ang kanyang paningin ay nanatili kay Ning. Nakita niya ang bakasang luha na humahalo sa alikabok sa pisngi ng dalaga at ang paraan ng pagkakakapit nito sa maliit na rosaryong kahoy. Na tila ba iyon na lamang ang tanging nag-uugnay sa kanya sa mundong ito. Dahan-dahang yumuko si Raphael at pinulot ang mga perang nakakalat. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Inabot niya ang pera kay Ning, ngunit sa pagkakataong ito hindi niya ito inihagis. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo, at sa maikling sandaling iyon, naramdaman ni Raphael ang tindi ng panginginig ng mga kamay ni Ning, isang panginginig na hindi galing sa ginaw, kundi sa isang pusong pilit na binabasag ng kawalang katarungan. "Tumayo ka, Ning," ang mahinang utos ni Raphael. Ang lamig sa kanyang boses ay wala na napalitan ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. "Pumunta ka sa ospital. Ipadadala ko ang driver para siguraduhing makakarating ang gamot ni Baste." But Raphael, ang protesta ni Bella ang kanyang mukha, ay namumula na sa inis. "Magnanakaw siya, you're letting her go just like that." Lumingon si Raphael kay Bella, ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalim na talim. "I said enough. May mas mahalagang kailangang asikasuhin. Amara is calling for her. At kung may napatunayan man ang gabing ito iyon, ay ang katotohanang mas marunong magpakaaba ang taong walang-wala kaysa sa taong nasa kanya na ang lahat." Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng silid ni Amara, ang lahat ay tila huminahon. Ang maliit na bata ay mahimbing na natutulog habang ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Ning. Nakaupo si Ning sa gilid ng kama, dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng bata. Pumasok si Raphael na may dalang baso ng tubig. Tumayo si Ning upang umalis, ngunit pinigilan siya ng lalaki sa pamamagitan ng isang marahang senyas. Lumapit si Raphael at naupo sa kabilang panig ng kama. Sa gitna ng madilim na silid, tanging ang maliit na lampara ang nagbibigay ng liwanag sa kanilang mga mukha. Dahan-dahang kinuha ni Raphael ang botelya ng gamot sa ibabaw ng mesa. Sa pag-abot niya nito, muling nagdikit ang kanilang mga kamay ni Ning. Sa pagkakataong ito, hindi agad bumitaw si Raphael. Ang init ng kanyang balat ay tila isang kuryenteng gumuguhit sa buong katawan ni Ning. Nagtagpo ang kanilang mga paningin, isang titig na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin, ng mga paghingi ng paumanhin na nakakulong sa lalamunan, at ng isang bagong damdaming nagsisimulang sumibol sa gitna ng galit. Ang bango ng sandalwood na gamit ni Raphael ay humahalo sa amoy ng baby powder sa silid. Lumilikha ng isang kapaligirang puno ng kilig at tensyon. Pakiramdam ni Ning ay tumigil ang mundo, at sa sandaling iyon hindi siya isang utusan. At hindi ito ang kanyang amo, sila ay dalawang kaluluwang naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. "Salamat sa pagligtas sa kapatid ko." Ang mahinang bulong ni Ning, ang kanyang boses ay tila isang haplos ng sutla sa katahimikan. Hindi sumagot si Raphael, ngunit ang kanyang mga mata ay lumambot sa paraang hindi pa nakikita ng sinuman. Dahan-dahan niyang inalis ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mata ni Ning. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ng dalaga. Ngunit ang mahiwagang sandali ay biglang naputol nang marinig ang tunog ng telepono ni Raphael sa loob ng kanyang bulsa. Ang liwanag ng screen ay nagpakita ng isang hindi kilalang numero. Mabilis na tumayo si Raphael at lumabas ng silid upang sagutin ang tawag. Ang kanyang mukha ay muling naging seryoso at matigas. "Hello, sino ito?" ang tanong ni Raphael sa kabilang linya. "Senyorito Raphael," ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya ay galing sa isang madilim at maingay na lugar. "May impormasyon ako tungkol sa naganap na tangkang pagdukot kay Amara sa Tondo. Hindi iyon isang simpleng aksidente. May nagbayad sa amin mula sa loob mismo ng mansyon nyo para gawin iyon. At ang babaeng iniisip nyo na nagligtas sa kanya, baka magulat kayo kung sino talaga ang may pakana ng lahat." Nanigas si Raphael sa kanyang kinatatayuan.
Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa telepono habang ang kanyang paningin ay bumalik sa silid, kung saan mahimbing na natutulog si Amara sa tabi ni Ning. Isang bagong ulap ng pagdududa ang muling bumalot sa kanyang isipan, tila isang lason na muling sumisra sa tiwalang nagsisimula pa lamang mabuo. Ang tunay na kislap ng isang tao ay hindi nagmumula sa mga diamanteng nakasabit sa kanyang leeg, kundi sa dangal na hindi kayang madungisan ng kahit anong putik ng pang-api. Ang gabing iyon sa Mansyon Agbayani ay puno ng liwanag at marangyang musika na nanggagaling sa mga biolin, ngunit para kay Ning ang bawat nota ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang pagkatao. Pinilit siya ni Madame Cielo na maging pangunahing tagapagsilbi sa isang eksklusibong piging para sa mga pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Isinuot sa kanya ang isang unipormeng luma at manipis isang paraan upang ipakita sa lahat na siya ay isang hamak na utusan lamang sa gitna ng mga naglalakihang pangalan. Habang naglalakad sining dala ang isang tray ng mga mamahaling alak, ramdam niya ang mga mata ni Rafael na nakabuntot sa bawat kilos niya. Ang tawag na natanggap ni Rafael kagabi ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Gusto niyang maniwala sa malasakit ni Ning, ngunit ang duda ay tila isang tinik na ayaw mabunot. "Ops, watch where you're going, Yaya." Ang maarteng boses ni Bella na bumasag sa konsentrasyon ni Ning. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, itiniwarik ni Bella ang kanyang baso ng pulang alak sa tapat mismo ni Ning. Ang malapot at mapulang likido ay tumalsik sa mukha at sa puting apron ng dalaga, tila isang sariwang sugat na kumalat sa kanyang dibdib. Ang tunog ng basong tumama sa sahig ay lumikha ng isang matalim na ingay na nagpatahimik sa buong bulwagan. "Oh my God, I'm so sorry, Rafael." Ang pilit na paumanhin ni Bella habang humahagik-hik sa likod ng kanyang mga daliri. "Ang clumsy naman kasi ng katulong mo. Look at my dress, baka nadungisan din ang dumi niya." Isang mahinang tawanan ang umaling-awngaw mula sa mga panauhin. Ang mga mapanghusgang mata ay nakatuon kay Ning na ngayoy nakatayo sa gitna ng silid, basang-basa ng alak at nanginginig ang mga labi. Sa mga sandaling iyon, ang kahihiyan ay tila isang dambuhalang alon na gustong lumunod sa kanya. Ngunit sa halip na umiyak, huminga ng malalim si Ning at dahan-dahang lumuhod upang pulutin ang mga basag na kristal sa sahig. Ang bawat piraso ng kristal ay bumaon sa kanyang mga daliri, ngunit hindi siya dumaing. Gabing iyon ay nangyari sa gitna ng kaguluhan. Isang matandang lalaki, si Don Teodoro, ang pinakarespetadong panauhin sa piging, ay biglang nabulunan at nahirapang huminga. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang leeg. Habang ang lahat ay nagpapanik at walang magawa, mabilis na tumayo si Ning. Hindi niya alintana ang alak sa kanyang mukha o ang dugo sa kanyang mga daliri. Nilapitan niya ang matanda at ginamit ang kaalamang natutunan niya sa pag-aalaga kay Baste. Sa isang mahinahon ngunit matatag na pagkilos, isinagawa niya ang tamang paraan upang maalis ang nakabara sa lalamunan ng matanda. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa tindi ng kaba. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na pasanin hanggang sa marinig ang malakas na pag-ubo ni Don Teodoro. Ang hangin ay muling dumaloy sa kanyang mga baga at ang kulay ng kanyang mukha ay unti-unting nagbalik sa normal. Nang kumalma ang lahat, ang matandang lalaki ay tumingin kay Ning. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pagkilala. Hinawakan niya ang maduming kamay ng dalaga, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pasasalamat. Ikay ang dalagang iyon." Ang paos na tinig ni Don Teodoro na bumasag sa katahimikan. "Rafael, hindi mo ba alam kung sino ang babaeng ito? Siya ang nagbigay ng kanyang huling sentimo para sa apo ko sa ospital noong nakaraang taon. Kahit siya mismo ay wala nang makain. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ang pamilya ko." Ang bawat salita ni Don Teodoro ay tila isang kulog na yumanig sa buong mansyon. Ang mga panauhin na kanina ay tumatawa ay ngayoy napayuko sa hiya. Lumingon si Rafael kay Ning, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang matinding pagsisisi. Ang duda na itinanim ng tawag kagabi ay tila unti-unting nalulusaw sa harap ng katotohanang nasaksihan niya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rafael, mabilis na lumapit si Don Teodoro sa kanya at bumulong isang bulong na narinig din ni Ning at naging sanhi ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. "Rafael, mag-ingat ka. Ang taong naghahanap ng paraan upang sirain ang dalagang ito ay ang taong matagal mo nang pinagkakatiwalaan
sa loob ng bahay na ito. Ang impormasyong natanggap mo kagabi, isang patibong iyon upang ilayo ang paningin mo sa totoong ahas na nasa tabi mo. Sino ang tinutukoy ni Don Teodoro? Ang tingin ni Rafael ay dahan-dahang lumipat kay Madam Cielo na ngayoy putlang-putla at pilit na umiiwas sa tingin ng lahat. Sa gitna ng piging ng kahihiyan ang katotohanan ay nagsisimula ng sumikat ngunit ang panganib ay lalong tumitindi sa bawat segundong lumilipas. Ang lihim ay parang anay unti-unting kinakain ang pundasyon ng isang bahay hanggang sa mabuwal ito sa isang iglap ng walang babala. Malalim na ang gabi sa Mansion Agbayani, ngunit ang hangin ay nananatiling mabigat at tila may dalang babala. Pagkatapos ng piging hindi agad nakatulog si Ning. Ang mga salita ni Don Teodoro ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, tila isang puzzle na pilit niyang binubuo. Habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo upang ibalik ang ilang malinis na tuwalya sa silid linen, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ni Madam Cielo. Isang malamig na liwanag mula sa lampara ang tumatagos sa siwang ng pinto. Akmang lalampas na si Ning nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Ang boses na madalas magmaliit sa kanya, ngunit ngayon ay puno ng kaba at panggagalaiti. Sabi ko sa inyo, takutin niyo lang si Amara. Hindi ko sinabing hayaan yung may makialam na kung sinong pulubi mula sa tondo. Ang nanginginig na bulong ni Madam Cielo. Nanigas si Ning sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon mula sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang pandinig, sa siwang halos hindi na siya humihinga, upang hindi makagawa ng anumang ingay. Don't threaten me with the police, patuloy ni Madam Cielo sa kausap sa telepono. Kung hindi dahil sa pakikialam ng babaeng iyon, nakuha ko na ang tiwala ni Rafael sa pamamahala ng mga shares ni Amara habang nawawala ang bata. Ang plano ay gawin siyang bida sa pagliligtas, hindi ang gawin akong mukhang tanga sa harap ng mga negosyante. Ang bawat salita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Ning. Ang aksidente sa tondo ang pagdukot kay Amara lahat ng iyon ay isang masamang dula-dulaan na pinamunuan ng sariling ina-inahan ni Rafael. Para sa pera, para sa kapangyarihan, handang isakripisyo ng matandang babae ang kaligtasan ng isang inosenteng bata. Ayusin niyo ang dominyo, ang huling asik ni Madam Cielo bago marinig ang marahas na paglapag ng telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng kahoy na tumama sa matigas na bagay ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Ning ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang dambuhalang lihim na kanyang nalaman ay tila isang pasaning hindi niya kayang dalhin. Kailangan niyang sabihin kay Rafael. Kailangan niyang iligtas si Amara mula sa ahas na kasama nila sa loob ng bahay. Ngunit sa kanyang pagmamadaling tumalikod ang dulo ng kanyang apron, ay sumabit sa isang maliit na plorera na nakapatong sa pedestal sa gilid ng pinto. Ang dahan-dahang paggalaw ng ceramic na plorera bago ito tuluyang tumama sa sahig ay tila tumagal ng ilang oras sa paningin ni Ning. Ang tunog ng pagkabasag ng plorera ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo, tila isang hiyaw na nagtatraidor sa kanyang kinaroroonan. Tumigil ang lahat ng ingay sa loob ng silid. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang libong karayom na tumutusok sa balat ni Ning. Naririnig niya ang sariling mabilis na paghinga at ang malakas na pintig ng kanyang puso na tila isang tambol sa kanyang pandinig. Pagkatapos ang marahang kalansing ng mga susi at ang mabigat na yabag ng mga paa ni Madam Cielo na papalapit sa pinto ay naging hudyat ng isang napakalapit na panganib. Sino ang nariyan? Yung boses ni Madam Cielo ay wala ng bahid ng tamis, kundi puno ng lason at pagbabanta. Mabilis na itinago ni Ning ang kanyang sarili sa anino ng malaking poste ang kanyang likod, ay idinikit niya sa malamig na pader, habang pilit na pinipigilan ang anumang tunog na lalabas sa kanyang bibig. Nakita niya ang dahan-dahang pagbuka ng pinto at ang paglabas ng anino ni Madam Cielo na tila isang itim na dambuhala sa ilalim ng madilim na pasilyo. Ang matatalim na mata ng matandang babae ay naglakbay sa bawat sulok naghahanap ng sinumang nangahas na makinig sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa hamba ng pinto at ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot na mabunyag. Sa mga sandaling iyon, isang panalangin lamang ang nasa isip ni Ning na sana ay huwag siyang makita dahil alam niyang sa oras na mahuli siya, hindi lamang ang kanyang buhay ang nasa panganib, kundi pati na rin ang kaligtasan ni Baste at ang huling pagkakataon na malaman ni Rafael ang katotohanan.
Ngunit ang malas ay tila aninong nakabuntot dahil sa paglingon ni Madam Cielo, ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa isang bagay sa sahig, ang maliit na rosaryong kahoy ni Ning na nalaglag sa gitna ng mga basag na piraso ng florera. Ang katotohanan ay tila isang ibon na pilit ikinukulong sa hawla, ngunit kahit gaano pa kadilim ang piitan ng awit nito, ay hindi kailanman mapapatahimik ng kahit na sinong mapang-api. Nanatiling hindi gumagalaw si Ning sa likod ng poste. Ang kanyang paghinga ay tila isang manipis na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Sa gitna ng dilim nakita niya ang dahan-dahang pagyuko ni Madam Cielo upang pulutin ang maliit na rosaryong kahoy mula sa sahig. Ang tunog ng mga butil ng kahoy na nagkiskisan sa palad ng matandang babae ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Ning. Ning, ang bulong ni Madam Cielo ang kanyang boses ay puno ng kapaitang nanunuya sa katahimikan. Napakatalas pala ng pandinig mo. Sayang dahil ang talas na yan ang magiging mitya ng sarili mong kapahamakan. Hindi na naghintay si Ning. Sa tindi ng takot mabilis siyang tumakbo patungo sa hagdanan. Ang bawat yabag ng kanyang mga paa ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa buong mansyon. Ngunit bago pa man siya makarating sa silid ni Rafael, isang marahas na sigaw ang bumasag sa gabi. Ang hiyaw ni Amara mula sa itaas ng hagdanan. Amara, yang sigaw ni Rafael, nakakalabas lang mula sa kanyang silid. Natagpuan ng lahat si Amara na nakaupo sa sahig sa paanan ng hagdanan, umiiyak at hawak ang kanyang namamagang bukong-bukong. Sa tabi nito nakatayo si Ning, hingal na hingal at putlang-putla. Mabilis na lumapit si Madam Cielo. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging halimaw patungo sa isang mapagpanggap na lola na puno ng pag-aalala. Diyos ko, ang apo ko, ang tili ni Madam Cielo. Habang itinuturo si Ning, Rafael, nakita ko siya. Tinulak niya si Amara dahil nalaman niyang balak na nating paalisin siya. Sinasabi ko na nga ba ang babaeng ito ay isang panganib sa pamilyang ito? Hindi po totoo yan. Ang pilit na pagtatanggol ni Ning, ang kanyang boses, ay nangangatal sa tindi ng uyam. Senyorito Rafael, narinig ko po si Madam Cielo sa telepono. Siya po ang may gawa ng lahat. Siya po ang nagpakidnap kay Amara. Isang mabigat na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ning, isang tunog ng palad na tumama sa balat na yumanig sa buong pasilyo. Si Rafael ang gumawa nito. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang tiwalang pilit niyang binuo ay tila isang kastilyong buhangin na agad tinangay ng malakas na alon. Tama na ang kasinungalingan, Ning. Ang asik ni Rafael, ang kanyang boses, ay tila kulog sa loob ng mansyon. Gagamitin mo pa ang pangalan ng nanay ko para pagtakpan ang ginawa mo kay Amara. Wala ka na talagang pinipili para lang makapaghiganti. Pero senyorito, quiet, ang putol ni Rafael. Dinala kita rito dahil akala ko ay ikaw ang liwanag na kailangan ng pamilyang ito. Pero isa ka lang palang anino na dahan-dahang sumasakal sa amin. Guards, dalhin siya sa silid sa ibaba. Huwag siyang papalakarin hanggat hindi ko na pagdedesisyonan kung anong demanda ang isasampa ko laban sa kanya. Kinaladkad ng dalawang malalaking gwardya si Ning patungo sa basement ng mansyon. Ang bawat hakbang pababa ay tila pagpasok sa kailaliman ng impyerno. Ipinasok siya sa isang madilim at masikip na silid na puno ng mga lumang kagamitan. Ang tunog ng dambuhalang pintong bakal na nagsara at ang marahas na pagpihit ng kandado ay tila huling tuldok sa kanyang kalayaan. Naiwan si Ning sa gitna ng kadiliman. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hikbi at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Napaupo siya sa malamig na semento, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa gitna ng hirap, tanging ang mukha ni Baste ang kanyang naaalala. Paano na ang kanyang kapatid? Paano na ang katotohanang walang gustong maniwala? Ang katahimikan sa loob ng piitan ay tila isang kaaway na dahan-dahang kumakain sa kanyang pag-asa. Ngunit sa kabila ng dilim na ramdaman ni Ning sa kanyang bulsa, ang isang bagay, isang piraso ng papel na nakuha niya mula sa opisina ni Madam Cielo bago siya tumakbo. Isang listahan ng mga pangalan at halaga na maaaring maging susi sa kanyang kaligtasan. Ngunit ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan habang nakatitig sa kawalan, may pagkakataon pa ba siyang maipakita ito kay Rafael bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang buhay? O magiging isa na lamang siyang biktima ng katotohanang pilit ibinaon sa limot? Walang mas masakit pa sa sugat na nanggagaling sa taong pinag-alayan mo ng iyong buong katapatan. Ngunit sa gitna ng pagtataksil, ang pag-ibig ay handang maging kalasag kahit ang kapalit ay ang sariling buhay. Sa loob ng madilim at malamig na piitan sa ilalim ng mansyon, nakayakap si Ning sa kanyang sarili.
Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong tubo ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabi pang oras. Hawak niya ang lukot na papel ang katibayan ng kasamaan ni Madam Cielo. Ngunit sa halip na isipin ang sariling kaligtasan, ang tanging nararamdaman ni Ning ay isang matinding kaba para kay Rafael. Isang premonition ang bumabalot sa kanyang puso, isang babala na ang dilim na nagkulong sa kanya ay kasalukuyan ng lumalamon sa buong kabahayan. Ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag hindi ng sigaw, kundi ng tunog ng marahas na pagbagsak ng mga kagamitan sa itaas. Naririnig ni Ning ang mabilis na yabag ng maraming paa mga yabag na hindi pagmamay-ari ng mga tauhan sa mansyon. Ang mga tauhan ni Madam Cielo na kinalas na sa tungkulin ay nagbalik hindi upang magsilbi, kundi upang tapusin ang anumang bakas ng kanilang mga krimen. Sa gitna ng kaguluhan sa itaas, ang kandado ng piitan ni Ning ay biglang bumukas. Isang matandang gwardya na matagal nang nakasaksi sa kabutihan ni Ning kay Amara ang naglakas loob na pakawalan siya. Tumakas ka na iha, nilulusob ang mansyon yung paos na bulong nito bago mabilis na tumakbo palayo. Ngunit hindi tumakas si Ning patungo sa labas. Sa halip tinahak niya ang daan pabalik sa silid-aklatan kung nasaan si Rafael. Ang kanyang mga paa ay mabilis na humahakbang sa kabila ng panghihina. Pagdating niya sa pasilyo, nakita niya ang eksenang tila isang bangungot. Si Rafael ay napapaligiran ng 3 lalaking armado. Ang kanyang mukha ay puno ng galit ngunit halatang wala siyang laban sa dami ng mga ito. Masyado ka ng maraming alam, Rafael. Ang malamig na sabi ng isa sa mga lalaki. Hindi na sapat ang pera ni Madam Cielo para manahimik kami. Mas mabuti pang mawala ka na rin kasama ng mga lihim niyo. Sa isang iglap, itinaas ng lalaki ang kanyang armas. Ang bawat segundo ay tila tumigil sa pag-inog. Nakita ni Ning ang kislap ng bakal sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Walang pag-aalinlangan. Walang takot na naramdaman si Ning, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Rafael, ang lalaking sa kabila ng pagiging malupit, ay siyang nagbigay ng pag-asa para sa kanyang kapatid. Sa eksaktong sandali na ang tunog ng pagputok ng baril ay yumanig sa buong mansyon, mabilis na humarang si Ning. Ang dambuhalang tunog na yon ay sinundan ng isang nakakangilong katahimikan. Nararamdaman ni Ning ang isang matinding init na gumuguhit mula sa kanyang balikat pababa sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang lasa ng bakal. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga tuhod, at bago pa man siya tuluyang tumama sa sahig, sinalo siya ng 2 matitigas at nanginginig na braso. Ning, bakit? Bakit mo ginawa iyon? Ang boses ni Rafael ay puno ng gulat, takot, at isang emosyong matagal na niyang ibinoon, ang matinding hapis. Ang init ng dugo ni Ning ay dahan-dahang bumabasa sa mamahaling polo ni Rafael. Ang bawat patak nito ay tila isang lason na sumisira sa pader ng galit at duda sa puso ng lalaki. Tumingin si Ning sa mga mata ni Rafael, ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim, ngunit pinilit niyang ngumiti. Ang kanyang kamay na dahan-dahang nawawalan ng lakas ay dumampi sa pisngi ni Rafael. Senyorito, ang papel! Ang mahinang bulong ni Ning, ang boses ay tila isang malayo ng alingaw-ngaw. Hindi po ako luradila. Sa inyo, ang mga salitang iyon ay tila isang libong karayom na tumusok sa puso ni Rafael. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng katotohanan ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Ang babaeng itinuring niyang basura, ang babaeng dinala niya sa impyerno, ay siya palang handang mamatay para sa kanya. Ang init ng katawan ni Ning na dahan-dahang lumalamig sa kanyang bisig ay nagparamdam kay Rafael ng isang takot na hindi niya kailanman naramdaman noon, ang takot na mawala ng isang kaluluwang kasing pure ng kay Ning. Huwag kang bibitiw, Ning, please, manatili ka. Ang pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang mga luha, ay pumatak sa mukha ng dalaga. Patawarin mo ako, Ning, patawarin mo ako. Ngunit ang mga mata ni Ning ay dahan-dahang pumikit. Ang kanyang huling hininga ay tila isang marahang simoy ng hangin na nag-iwan ng isang tanong sa gitna ng duguang pasilyo. Sapat na ba ang isang sakripisyo upang matunaw ang pusong bakal, o huli na ang lahat para sa isang paghingi ng tawad? Ang pinakamabigat na parusa para sa isang taong nagkamali ay hindi ang pagkakulong sa rehas na bakal, kundi ang pagkakulong sa sariling pagsisisi habang pinagmamasdan ng taong sinaktan na nag-aagaw buhay dahil sa kanyang katangahan. Sa loob ng puti at malamig na silid ng ospital, walang ibang gumagalaw, kundi ang marahang pagtaas
at pagbaba ng dibdib ni Ning. Ang makina sa tabi ng kanyang kama ay naglalabas ng pantay at ritmikong tunog na sumusubaybay sa bawat pintig ng kanyang puso, isang malungkot na awit na nagsisilbing tanging patunay na siya ay humihinga pa. Nakaupo sa gilid ng kama si Rafael, ang lalaking kilala sa kanyang pusong bakal, ngunit ngayon ay tila isang batang nawawala sa gitna ng dilim. Mahigpit niyang hawak ang maputla at malamig na kamay ng dalaga, inilalapit ito sa kanyang mga labi, habang ang maiinit na luha ay walang patid na umaagos mula sa kanyang mga mata. Sa kabilang kamay ni Rafael ay ang lukot at dugo ang papel na inabot ni Ning bago ito mawalan ng malay. Binasa niya ang bawat linya, bawat numero at bawat pangalan na nagpapatunay ng sabutan ni Madam Cielo at ng mga sindikato. Ngunit hindi lang iyon ang bumasag sa kanyang pagkatao. Mula sa lumang bulsa ng dugo ang apron ni Ning na nakuha ng mga nurse, nahulog ang isang maliit na kwaderno. Ito ang talaarawan ng dalaga. Dahan-dahang binuklat ni Rafael ang mga pahina. Sa ilalim ng magagaspang na sulat kamay ay nakatago ang isang kaluluwang napakadalisay. Panginoon, patawarin niyo po sana si Senyorito Rafael sa mga masasakit niyang salita. Alam ko pong ang galit niya ay baluti lamang ng isang pusong matagal nang nasugatan. Kahit gaano po niya ako saktan, hindi po ako magtatanim ng galit. Ang mahalaga lang po ay gumaling si Baste. Kung kailangan ko pong tiisin ang lahat para sa kapatid ko at para kay Amara, tatanggapin ko po. Ang bawat salita ay tila asido na sumusunog sa budhi ni Rafael. Ang babaeng inalipusta niya, ang babaeng pinagbintangan niyang magnanakaw, at ang babaeng itinuring niyang basura, ay siyang nag-iisang taong umunawa sa kanyang kalungkutan. Wala siyang hininging kapalit, walang intensyong masama, tanging pagmamahal lamang ang kanyang ibinigay. Ibinaon ni Rafael ang kanyang mukha sa gilid ng kama, ang kanyang malalawak na balikat ay yumayanig sa tindi ng paghikbi. Patawarin mo ako, Ning. Ang pumiyok na boses ni Rafael na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Gumising ka lang, ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. Hinding-hindi na kita hahayaang masaktan, pangako iyan. Nang sumikat ang unang sinag ng araw, ang mga luha sa mata ni Rafael ay natuyo at napalitan ito ng isang nakapangingilabot na lamig. Ang lalaking umiyak sa tabi ni Ning ay namatay na. Ang tumayo mula sa silyang iyon ay isang halimaw na nagising mula sa pagkakahimbing upang maningil ng utang na dugo. Nagbilin siya ng isang batalyon ng mga tapat na gwardiya sa labas ng silid ni Ning at sa silid ni Baste bago siya mabilis na bumalik sa mansyon ng mga Agbayani. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Bella. Ang babae ay nakaayos pa rin, pilit na nagmumukhang inosente sa kabila ng gulo kagabi. "Oh my God, Rafael, are you okay? Is that maid dead?" Ang maarting tanong ni Bella habang akmang yayakapin ng lalaki. "Nakakatakot ang mga nangyari kagabi. Sabi ko naman sa iyo, malas ang babaeng iyon." Hindi na natapos ni Bella ang kanyang sasabihin. Isang malamig ngunit matigas na kamay ang mahigpit na kumapot sa kanyang braso, sapat upang mag-iwan ng pasa. Ang mga mata ni Rafael ay tila mga nagbabagang uling na nakatitig sa kaluluwa ng babae. Kaladkarin niyo palabas ang babaeng ito. Ang walang kaemo-emosyong utos ni Rafael sa kanyang mga tauhan. Wala siyang dadalhin kahit isang barya. At kung makita ko pa ang pagmumukha mo sa teritoryo ko, sisiguraduhin kong sa sementeryo ang bagsak mo. Alam ko ang ginawa mo sa Singsing. Alam ko ang lahat, Bella. Lumayas ka bago ko makalimutan na babae ka. Habang sumisigaw at nagpupumiglas si Bella na hinihila palabas ng mansyon, dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang paningin patungo sa grand staircase. Nakatayo roon si Madam Cielo, kalmado suot ang kanyang mamahaling roba at nakatingin kay Rafael na tila isang reyna na hindi matinag-tinag sa kanyang trono. Dahan-dahang umakyat si Rafael, ang bawat hakbang niya sa marmol ay nagbabadya ng pagtatapos. Iwinasiwas niya ang duguang papel sa harap ng matandang babae. Tapos na ang pagiging reyna mo sa bahay na ito. Ang mababang banta ni Rafael, ang bawat pantig ay may diin na tila hatol ng kamatayan. Inihanda ko na ang mga pulis. Mabubulok ka sa kulungan sa ginawa mo kay Amara at kay Ning. Ngunit sa halip na matakot, isang nakapangingilabot at demonitang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Madam Cielo. Dahan-dahan siyang sumandal sa hawakan ng hagdanan. "Baka nakakalimutan mo kung sino ang kinalaban mo, Rafael?" Ang mapait na halakhak ng matanda. "Oo, nandyan ang mga pulis, pero bago mo ako ipasok sa selda, baka gusto mo munang tawagan ang ospital."
Kasi sa pagkakaalam ko ang paboritong kapatid ng basurang iyan na si Baste ay bigla na lamang nawala sa kanyang kama kaninang madaling araw. Ang mundo ni Rafael ay muling tumigil. Ang galit ay biglang napalitan ng isang matinding takot, habang ang ngiti ni Madam Cielo ay tila isang punyal na nakatarak mismo sa kanyang lalamunan. Ang kasamaan ay tila isang matayog na turing gawa sa baraha, gaano man ito kakinang sa paningin ng marami isang ihip lang ng katotohanan, ay guguho ito at dudurugin pati ang nagtayo nito. Ang bawat salita ni Madam Cielo ay tila mga patak ng asido na sumusunog sa huling pasensya ni Rafael. Ang ngiti sa mga labi ng matanda ay puno ng lason isang tagumpay ng kadiliman na tila ipinagmamalaki ang pagkawala ng isang inosenteng bata. Ngunit hindi na ang dating Rafael ang nasa harap niya. Ang lalaking takot mawalan ng dangal ay pinalitan na ng isang lalaking handang sunugin ang buong mundo para sa katarungan ng dalagang nagligtas sa kanyang kaluluwa. Nasaan ang bata si Yelo? Ang boses ni Rafael ay mababa tila isang dumadagundong na kulog bago ang isang malakas na bagyo. Huwag mong hintayin na makalimutan ko ang lahat ng pinagsamahan natin. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Baste bago ko tuluyang ilubog ang pangalang Agbayani sa putikan kasama mo. Isang mapait na halakhak ang isinalubong ng matanda. Dahan-dahan siyang naupo sa kanyang mamahaling silya, tila ba nasa gitna pa rin siya ng isang marangyang piging. Ipinadala ko siya sa isang lugar kung saan hindi mo siya mahahanap, Rafael. At ang tanging paraan para makabalik siya ng buhay ay kung susunugin mo ang lahat ng ebidensyang hawak mo. Ibalik mo sa akin ang kontrol sa kumpanya at ibabalik ko sa iyo ang basurang batang iyon. Ngunit hindi natinag si Rafael. Inilabas niya ang kanyang telepono at may pinindot na button. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay biglang binuwag ng tunog ng paparating na mga sirena ng pulis. Hindi lamang ito basta pananakot. Ito ang katapusan ng isang madilim na kabanata. Huli na ang lahat, Cielo. Ang malamig na sabi ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Ang duguang papel na iniabot sa akin ni Ning ay hindi lang listahan ng mga tauhan mo. Doon nakasulat ang lahat ng bank accounts kung saan mo inilipat ang pera ni Amara. Nahanap na ng mga awtoridad ang kinaroroonan ng mga tauhan mo sa isang lumang warehouse sa labas ng Laguna. Ang kulay sa mukha ni Madam Cielo ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga kamay na puno ng diamante ay nagsimulang manginig. Ang kapangyarihang akala niya ay hawak niya ay tila buhangin na mabilis na kumawala sa kanyang mga daliri. Sa gitna ng tensyon, isang matandang katulong si Aling Marta ang dahan-dahang lumapit kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may determinasyon. Senyorito, ang bata po nata. Ang nangangatal na bulong nito. Narinig ko po ang usapan nila kanina bago kayo dumating. Hindi po dinala sa Laguna si Baste. Nasa loob lang po siya ng mansyong ito sa ilalim ng lumang imbakan ng alak sa basement. Doon po nila siya itinago para hindi mapansin ng mga pulis sa labas. Ito katapatan ng pagpili ng isang hamak na utusan na pumanig sa katotohanan kaysa sa takot. Mabilis na tumakbo si Rafael patungo sa basement, hindi alintana ang sigaw ng pagprotesta ni Madam Cielo na ngayoy pinaliligiran na ng mga pulis sa salas. Ang dilim sa basement ay tila sumasakal sa hininga ni Rafael, ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa. Binuksan niya ang mabigat na pintong kahoy at doon sa isang sulok, nakita niya ang maliit na katawan ni Baste. Ang bata ay nakatali, may busal ang bibig at nanginginig sa takot. Mabilis na kinalas ni Rafael ang mga tali. Niyakap niya ang bata ng mahigpit, isang yakap na hindi lamang para kay Baste kundi isang pangako para kay Ning. Ang pag-iyak ng bata sa kanyang balikat ay tila isang awit ng tagumpay laban sa kasamaan ng mansyong iyon. Nang ilabas ni Rafael si Baste sa salas, nakita niya ang huling pagbagsak ng reyna. Si Madam Cielo ay iginigapos na ng mga posas, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng uyam habang hinihila siya palabas ng mga awtoridad. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng alahas ay hindi nakapagligtas sa kanya mula sa bigat ng kanyang sariling mga kasalanan. Rafael, magbabayad ka, hindi ka magiging masaya sa piling ng basurang iyan. Ang huling hiyaw ni Madam Cielo bago isara ang pinto ng patrol car. Naiwan si Rafael sa gitna ng malaking salas ng mansyong ngayoy, tila isang walang laman na kabaong. Hawak niya ang kamay ni Baste, ngunit ang kanyang puso ay nasa ospital pa rin. Mabilis siyang lumingon sa kanyang driver. Ihanda ang sasakyan, babalik tayo sa ospital, ang utos ni Rafael.
Ngunit bago pa man sila makahakbang palabas ang telepono ni Rafael, ay muling tumunog. Ang pangalan ng doktor ni Ning ang lumabas sa screen. Sa tindi ng kaba tila tumigil ang paghinga ni Rafael habang dahan-dahang itinatapat ang telepono sa kanyang tainga. Hello Doc, kumusta siya? Pambimabmunte sa matankay. Senyorito Rafael, ang boses ng doktor sa kabilang linya ay may kasamang malalim na buntong hininga. Nagkaroon ng komplikasyon sa operasyon ni Ning. Biglang bumaba ang kanyang heart rate at hindi siya tumutugon sa mga makina. Kailangan niyo pong pumunta rito, ngayon na. Ang daigdig ni Rafael ay muling niyanig ng isang malakas na lindol. Ang tagumpay niya laban kay Madam Cielo ay biglang nawalan ng saysay. Ano ang halaga ng pagbawi sa lahat ng kayamanan kung ang kaisa-isang hiyas na nahanap niya ay unti-unti nang namamatay sa gitna ng dilim? Walang mas nakakabingi pa sa tunog ng katahimikan sa loob ng isang silid, kung saan ang tanging nagpapatunay ng buhay ay ang manipis na linya sa isang screen na unti-unti nang nagiging diretso. Mabilis ang pagtakbo ni Rafael sa pasilyo ng ospital, karga-karga ang batang si Baste na mahigpit na nakayakap sa kanyang leeg. Ang bawat hakbang niya sa puting sahig ay tila paghahabol sa oras na mabilis na dumadosdos sa kanyang mga daliri. Pagdating niya sa tapat ng intensive care unit, sinalubong siya ng nagkakagulong mga nurse at doktor. Ang tunog ng mga kagamitang medikal na mabilis na itinutulak ay tila isang babala na ang kamatayan ay kasalukuyan nang kumakatok sa pintuan ni Ning. Doc, huwag niyo siyang pababayaan. Gawin niyo ang lahat. Ang pagsusumamo ni Rafael ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. Senyorito Rafael, hindi na tumutugon ang kanyang katawan. Nawawalan na siya ng fighting spirit. Ang malungkot na sagot ng doktor bago muling pumasok sa loob. Napahilig si Rafael sa malamig na dingding, dahan-dahang napaupo sa sahig habang hawak-hawak ang kanyang ulo. Ang lalaking akala niya ay nasa kanya na ang lahat ng kapangyarihan ay ngayoy nakaluhod, walang laban sa tadhana. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman niya ang maliit na kamay ni Baste sa kanyang balikat. Kuya Rafael, gising ba si ate? Ang inosenteng tanong ng bata, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Sabi niya sa akin hinding-hindi niya ako iiwan. Sabi niya kahit anong mangyari, babantayan niya ako. Ang mga salitang iyon ni Baste ay tila isang mitsa na muling nagpasiklab sa puso ni Rafael. Mabilis siyang tumayo. Hindi niya hahayaang matapos ang kwento rito. Nilapitan niya ang pintuan ng silid at sa pamamagitan ng salamin, nakita niya sining maputla, maraming tubo at tila isang kandilang unti-unti nang nauubos ang ningas. Ngunit hindi lamang ang kamatayan ang kaaway ni Rafael sa gabing ito. Mula sa dulo ng pasilyo, isang pamilyar na anino ang lumitaw. Si Hector, ang pinakatapat na tauhan ni Madam Cielo na hindi nahuli ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at paghihigante. May hawak siyang isang bagay na nakatago sa kanyang jacket at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Baste. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Ang paos na boses ni Hector na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Dahil sa inyo nawala ang lahat sa amin. Kung mamamatay ang amo ko sa kulungan, sisiguraduhin kong may kasama siya sa impyerno. Mabilis na itinago ni Rafael si Baste sa kanyang likuran. Wala siyang armas, wala siyang proteksyon, kundi ang kanyang sariling katawan. Ang bawat hakbang ni Hector papalapit ay tila tunog ng isang nagbabadyang sakuna. Ang mga nurse sa paligid ay nagsimulang magtakbuhan sa takot, ngunit si Rafael ay nanatiling nakatayo, tila isang matibay na pader. Huwag mong saktan ang bata, Hector. Ako ang harapin mo. Ang matatag na hamon ni Rafael, bagamat ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kaba. Bakit kita papatayin agad? Mas masakit panoorin ang pagkawala ng taong mahal mo. Di ba siyang nanunuya? Nasagot ni Hector habang dahan-dahang inilalabas ang isang patalim. Sa loob ng silid, sa gitna ng kanyang pag-aagaw buhay, tila narinig ni Ning ang boses ni Rafael at ang panganib na banta kay Baste. Ang linya sa monitor na kanina ay halos diretso na ay biglang gumalaw. Isang mahinang paggalaw ng kanyang mga daliri ang napansin ng nurse sa loob. Ang pag-ibig ng isang kapatid at ang ugnayang nabuo sa gitna ng hirap ay tila mas malakas kaysa sa anumang gamot. Sa labas, sumugod si Hector. Ang tunog ng sapatos na mabilis na humahakbang sa sahig ay sinundan ng isang marahas na pagkilos. Sinalo ni Rafael ang braso ni Hector, ang kanilang mga katawan ay nagbuno sa gitna ng pasilyo. Ang tunog ng mga upuang natutumba at ang mabigat na paghinga ng dalawang lalaki ay lumikha ng isang nakapangingilabot na senaryo. Sa gitna ng pakikipaglaban, tumama ang katawan ni Rafael
sa pintuan ng silid ni Ning, dahilan upang bumukas ito ng malakas. Nakita ni Rafael ang mga mata ni Ning na dahan-dahang bumubukas nakatingin sa kanya nang may matinding takot at pagmamahal. Ning, lumaban kahit ang hiyaw ni Rafael habang pilit na pinipigilan ng patalim ni Hector na unti-unti nang lumalapit sa kanyang dibdib. Ang huling pagsubok ay narito na. Sa pagitan ng buhay ni Ning at ng kaligtasan ni Baste, kailangang patunayan ni Rafael na ang kanyang pagbabago ay totoo. Ang tunog ng pakikipagbuno ay napalitan ng isang malakas na hiyaw nang biglang may dumating na mga gwardya, ngunit bago pa man nila mahawakan si Hector, isang huling saksak ang binitawan nito. Isang matalim na tunog ng pagpunit ng tela at ang pagtalsik ng ilang patak ng dugo sa puting sahig ang naging huling kaganapan bago tuluyang mapabagsak si Hector ng mga awtoridad. Natahimik ang buong pasilyo. Nakatayo si Rafael hingal na hingal, hawak-hawak ang kanyang tagiliran. Dahan-dahan siyang lumingon sa loob ng silid. Nakita niyang ang monitor ni Ning ay muling naglalabas ng matatag at malakas na tunog ng tibok ng puso. Ang dalaga ay nakatingin sa kanya luhaan, ngunit buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatagpo ng paningin, dahan-dahang nanghina ang mga tuhod ni Rafael. Ang kanyang huling nakita ay ang paglapit ni Baste sa kanya bago ang lahat ay tuluyang magdilim. Ang bawat pilat sa ating katawan ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi mga ukit ng isang kwentong nagpapatunay na ang pag-ibig ay kayang bumangon mula sa abo ng pinakamaitim na kahapon. Lumipas ang ilang buwan. Ang amoy ng antiseptic at tunog ng mga makina sa ospital ay napalitan na ng sariwang simoy ng hangin mula sa Manila Bay. Sa isang maliit ngunit maayos na bahay sa gilid ng tondo, na malayo na sa dating barong-barong, nabutas-butas ang bubong nakaupo sina Ning at Rafael sa isang kahoy na tumba-tumba. Ang sikat ng hapon ay dahan-dahang humahalik sa kanilang mga mukha, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat sandali ng kanilang katahimikan. Maayos na ang lagay ni Rafael mula sa saksak na natamo niya noong gabing iyon sa ospital. Bagamat may bakas pa rin ng pilat sa kanyang tagiliran, tila mas mabilis na naghilom ang mga sugat sa kanyang kaluluwa. Ang mansyong Agbayani na dati ay puno ng pait at lihim ay ipinagbili na niya. Ang malaking bahagi ng perang nakuha niya mula sa kanyang mga negosyo ay inilaan na niya sa Luningning Foundation, isang institusyong nagbibigay ng libreng operasyon sa puso para sa mga batang mahihirap tulad ni Baste. Kuya Rafael, atining tignan niyo po ang saranggola ko. Ang masayang hiyaw ni Baste mula sa di kalayuan. Ang bata ay malusog na ang kanyang mga pisngi ay mapula at puno ng buhay. Kasama niyang tumatakbo si Amara na ngayoy tila isang tunay na kapatid ni Baste. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila isang banal na himig na pumupuno sa bawat sulok ng kanilang bagong tahanan. Ang bawat hakbang ng mga bata sa damuhan ay nagpapaalala kay Ning na ang lahat ng kanyang pagtitiis ay may katumbas na kaligayahan. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Ning. Ang kanilang mga daliri ay magkahulog isang ugnayang hindi na kailangan ng mga salita upang maunawaan. Alam mo, Ning, ang mahinang simula ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng kapakumbabaan. Noong unang beses kitang makita sa eskinita, akala ko ay ako ang makapangyarihan dahil sa pera ko. Pero mali ako. Ikaw ang pinakamalakas na taong nakilala ko. Itinuro mo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ningning ng diamante, kundi sa tibay ng pusong handang magsakripisyo. Humarap si Ning sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha ng sakit, kundi dahil sa pag-asa. Lahat tayo ay may nakaraan, Rafael. Ang mahalaga ay kung paano natin ginagamit ang mga sugat na iyon upang maging mas mabuting tao. Binigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay muli ang kapatid ko at binigyan kita ng pagkakataong mahalin ang sarili mo. Ito kanilang paghilom. Dahan-dahang dinukot ni Rafael ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ngunit hindi ito tulad ng diamanteng singsing na ginamit ni Bella upang manira. Nang buksan ni Rafael ang kahon, tumambad ang isang simpleng singsing na gawa sa pilak may maliit na disenyong hugis. Araw isang simbolo ng liwanag na dinala ni Ning sa kanyang buhay. Ning, hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat. Pero ipinapangako ko na sa bawat araw na darating ikaw at ang pamilyang ito ang uunahin ko. Wala nang lihim, wala nang pang-aapi. Gusto kong makasama ka sa pagbuo ng mga pangarap na dati ay akala ko ay para sa mga pelikula lang. Ang pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang mga mata
ay nakatitig ng diretso sa puso ni Ning. Papayag ka bang maging asawa ng isang lalaking nahanap ang kanyang sarili sa piling mo? Ang kung bawat patak ng luha ni Ning na dumausdos sa kanyang pisngi ay tila isang pagbabasbas. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag lamang ng marahang paghampas ng mga dahon sa puno, tila nakikigulo sa kagalakan ng kanilang puso. Oo, Rafael. Ang sagot ni Ning, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Isang marahang yakap ang pinagsaluhan nila sa ilalim ng papalubog na araw. Ang anino ng tondo na dati ay puno ng takot ay napalitan na ng liwanag ng isang bagong simula. Ang katarungan ay nakamit na si Madam Cielo at ang kanyang mga tauhan ay nahaharap na sa habang buhay na pagkabilanggo at si Bella ay nawala na sa kanilang buhay. Ngunit higit sa katarungan ang kanilang natamo ay ang pag-asa at patawad. Sa huling sulyap ni Ning sa langit, alam niyang ang kwento nila ay hindi natatapos sa isang happy ending na madali kundi sa isang matatag na panata na ang pag-ibig kapag totoo ay kayang magpabago kahit ng pinakamatigas na puso. Ang bawat kwento ay may kanya-kanyang dulo, ngunit ang kwento ni Ning at Rafael ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasalan o sa pagbawi ng isang kaharian. Sa halip, ito ay nagtatapos sa isang tahimik na dambana ng pasasalamat kung saan ang bawat pintig ng puso ay isang panalangin ng paghilom. 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tore ng kasamaan ni Madam Cielo. Sa loob ng isang maliit na kapilya sa tondo, ang liwanag ng mga kandila ay dahan-dahang sumasayaw sa dingding, tila nakikigulo sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Ning sa harap ng altar, hindi na bilang isang api o isang katulong, kundi bilang isang babaeng nakatagpo ng kanyang sariling halaga. Ang kanyang suot na puting damit ay simple lamang, ngunit ang kanyang mukha ay nagniningning sa kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kanyang tabi. Inakbay nito ang kanyang braso sa balikat ni Ning, isang kilos na puno ng paggalang at matinding pag-ibig. Wala na ang kislap ng diamante sa kanyang mga daliri, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata tuwing nakatingin kay Ning ay sapat na upang liwanagan ang buong kapilya. Napatawad mo na ba sila, Ning? Ang mahinang tanong ni Rafael, ang boses ay tila isang marahang haplos sa katahimikan. Tumingin si Ning sa malayo, tila pinagmamasdan ang mga anino ng kanyang kahapon. Ang pagpapatawad, Rafael, ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko na ang sakit. Pinatawad ko si Madam Cielo at si Bella hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit ay isang mabigat na pasanin na ayaw ko nang dalhin sa bagong buhay natin. Ito ang tunay na tagumpay ni Ning, ang mapalaya ang kanyang sarili mula sa piitan ng puot. Nahanap na nila ang tunay na kapayapaan. Hindi ito matatagpuan sa loob ng isang mansyong may matataas na pader, kundi sa loob ng isang tahanang puno ng katapatan at malasakit. Si Baste ay isa na ngayong masiglang bata na nag-aaral ng mabuti at si Amara ay lumalaking may pusong marunong lumingon sa mga nangangailangan. Sa huling sandali ng kanilang panalangin, lumabas ang mag-asawa mula sa kapilya. Sinalubong sila ng tunog ng tawanan ng mga bata sa labas at ang amoy ng kalsada na ngayoy tila mas masarap ng samyuin. Kanilang buhay ay ang bawat segundong magkasama silang kumakain ng simpleng hapunan, ang bawat gabing hindi na sila hinahabol ng mga bangungot ng nakaraan. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito, sa bawat nakikinig ay simple lamang. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng iyong ari-arian, kundi sa lalim ng iyong kakayahang magmahal at magpatawad. Sa mundong puno ng mapanghusgang mga mata at pusong bakal, ang pagiging tapat at mabuti ay ang pinakamataas na anyo ng katapangan. Maaaring lamunin tayo ng dilim sa simula, ngunit hanggat may isang pusong handang magsakripisyo ang liwanag, ay laging makakahanap ng daan upang muling sumikat. Napatunayan ni Ning na ang isang hamak na dalaga mula sa tondo ay kayang tunawin ang pinakamatigas na yelo ng isang makapangyarihang lalaki. At napatunayan ni Rafael na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagpapasunod sa iba, kundi ang kakayahang magpakumbaba at magbago para sa taong nagpakita sa iyo ng kahulugan ng buhay. Dito nagtatapos ang anino ng tondo at dito nagsisimula ang walang hanggang liwanag ng kanilang pag-ibig. Isang kwentong ukit sa puso, isang panatang hindi kailanman mabubura ng panahon.